Ginagawa din ba ng partner mo ito sa'yo? Ayan. Kasi sa tuwing ginagawa ko ito is talaga namang nakikitaan ko na sobrang saya ng partner ko. Yan ang ating topic for today's video. Pero bago natin umpisahan, mga idol, gusto ko lamang pong humingi ng favor na pakisubscribe po ang ating channel at pakipindot ang tiny notification bell para ma-update po kayo pag meron pa tayong mga new upload videos. Disclaimer din mga idol, ang video ito ay para lamang po sa may bukas ang kaisipan at may malawak na pang-unawa. Ayan. So let's proceed mga pare ko sa ating topic. Ayan, sa ating main topic. Hindi lahat ng mga kababaihan ay nagagawa ito, mga pare ko yan, no? Depende na lamang sa iyo kung paano mo siya i-guide or paano mo siya turuan or kung paano mo ibalik yung kayang ibigay ng partner mo sa iyo. So, ganun din ang mga kalalakihan, katulad din ng mga kababaihan na minsan yung ibang kalalakihan ay idinidepende rin kung ano yung naibibigay mo sa kanya. So, gaya nga sa mostly, sabihan ng mga mag-partners, no, give and take. Kung ano yung kaya mong ibigay, mas higitan. Kung kaya mong higitan, higitan mo. Kung hindi naman, basta kaya mo, kung alam mo na hindi na kung alam mo na makakaraos siya doon sa gagawin ninyo, is talaga naman na gagawin mo, di ba mga idol? So, sa tuwing nag-SEX kami ng jowa ko, is talaga naman na na-experience ko talaga yung may pagka-demanding siya, no, mga pare ko, no? Kung ikaw ay katulad ng jowa ko, demanding, so, okay lang naman yon. Pero depende rin sa partner mo kung okay lang sa kanya na maging demanding ka. Bakit ko nga ba nasabi na demanding ang aking jowa, ang aking partner? Kasi nga, ang pagkakamali ko mga idol, 'di ba? Ako kasi magaling mahilig ako mag-explore, 'di ba? Lahat ng mga kinukuwento ko sa inyo, lahat ng experiences ko ay nakukuwento ko sa inyo or na-share ko sa inyo at ituturo ko kung paano yung mga ginagawa ko sa partner ko para mapasaya or mapaligaya ko siya or mag-enjoy siya bawat every time na So, yun. Bakit ko nga ba nasabing demanding ang aking partner? Gawa nga ng dahil siguro kasalanan ko din. Kasi nga, lahat ng mga bagong na-explore ko is talaga naman na i-apply ko sa kanya. So, parang na-adapt niya yung mga bagay na yon, no? Kasi sa lahat ng na-explore ko or sa lahat ng mga nagawa ko na alam ko na talaga naman na-appreciate niya is talaga naman na gusto niyang ipinapaulit-ulit sa akin na pinapagawa. Pero minsan may mga time talaga mga pare ko na hindi ko naman wala ako sa mood. So, minsan hindi ko talaga nagagawa or nagagampanan yung role ko bilang partner sa kanya. Gawa nga ng minsan, may mga pagkakataon na wala tayo sa mood. So, gaya nga ng sinasabi ko palagi, ang sa SEX or sa romansa is depende doon sa mood ng magkabilang panig, sa lalaki or sa babae. Depende yon. Kasi minsan, pag nasa mood din ang mga kalalakihan, talaga naman na sila yung magtatrabaho. Gagawin na ang lahat para makungol ka ng sobra. Para marinig nila yung malakas or masarap or matamis. Ayan. Yung matamis mong boses, ayan, malambing mong boses, ayan. Gagawin nila ang lahat yon para marinig nila mula sa iyo yun. So, ganun din ang mga kababaihan, no, mga pare ko, no? Gagawin din nila ang lahat para marinig din nila yung ipit na pag-ungol mo pag nai-enjoy mo na yung ginagawa ng babae sa'yo. So, ganun din, give and take, ika nga. So, bakit ko nga ba nasabing demanding ang partner ko? Kasi may isang bagay akong ginawa sa kanya, mga pare ko, no? Dalawang bagay pala. Dalawang bagay na bago kong na-explore. Ayan. So, gusto ko lang i-share sa inyo. Baka sakaling gusto nyo ipagawa or gusto nyo marinig din ng partner nyo. Ayan, ipanood nyo ito. Ayan, dalawa kayo manood para gaya ng sinabi ko, dapat laging open kayo sa isa't isa. Communication is the best, is the key. Kumbaga, para magawa nyo yung mga bagay na sinasabi ko or yung mga bagay na binibigay kong tips para magawa nyo ng tama. Noong hindi ko na matandaan kung kailan yon. So, nagawa ko yon na yung actually, nagawa ko na dati yun sa kanya, pero saglit lang. Saglit lang kasi nga saglit ko lang nagawa yon. Bakit saglit ko lang nagawa yon? Kasi nga
hindi hindi na niya napigilan, kapag, na lumabas kaagad, nakaraos siya kaagad, pumutok na agad talaga. Hindi na napigilan ni Junjun ang pagbuga ng patas. So ang ginawa ko, pumaling kaagad ako para harapin siya, para makita ko yung mood niya, para makita ko yung mukha niya, kung paano siya nag-e-enjoy sa ginagawa ko. So, bakit ko nga ba nakikita? Kasi nga, 'di ba importante 'yun kapag nag-sex kayo mga kapare ko, no? Pag ginagawa yung mga bagay na 'yun is dapat eye to eye contact kayo. Napakaganda ng pakiramdam kapag eye to eye contact. Kapag nakikita mo talaga yung mata niya na nagniningning, mga gano'n, nagniningning, at nakikita mo yung reaction doon pa lang sa mata niya, kasi kapag ini-enjoy niyo yung moment na 'yun is doon mo sa mata, at may kiliti, kumbaga, na makakaramdam ka yan sa puso mo na talaga naman. Pag nakikitaan mo siya ng sa mata niya na talagang nag-enjoy siya, is sa mata pa lang makikitaan mo na siya na pag maturik-turik talaga siya. So ibig sabihin nag-enjoy siya at nagugustuhan na, sarap-sarap siya sa ginagawa mo, di ba? Yun yung ibig sabihin, kaya sinasabi ko dapat eye to eye contact kayo. Pero minsan, kadalasan talaga nangyayari yung mga barigay, no, nakapikit. Oo, kasi ako nakapikit din ako. Oh, oh. So, yung minsan lang nangyayari yung eye to eye contact sa akin. Talagang minsan, nahihiya ako or nahihiya din siya. So, pero ang kadalasang nahihiya na makipag eye to eye is yung partner ko. Ako kasi talaga gusto nakikita na, or gusto ko na yung kagatlabi siya, or yung talagang mga ganun yung mata niya. Ganun, gusto ko makita yan. So, ang nangyayari, siya yung nakapigit. Pero naririnig ko lang sa kanya is yung ungol niya. So, okay na sa akin yun. Masaya na ako doon kasi, di ba sabi ko on my past vlog, and sinasabi ko, pag naririnig ko yung ungol ng partner ko, is talaga naman na mabilis akong labasan, mabilis kong makuha yung gusto ko, talagang ini-enjoy ko yung moment po. Basta pag narinig ko na yung pag big O niya, or pag mo niya, is talaga naman na mabilis akong labasan. So ano nga ba yung sinasabi ko? Ito na ito na siya. Hindi ko alam kung bakit gusto ito ng partner ko nung ginawa ko na minsan. Ilang beses niya nang nire-request yun. Kaya sabi ko demanding, kasi request, paulit-ulit niya. Basta pag ako na yung nasa taas, pag ako, kasi di ba every time na nag-SEX kami, ako lagi yung tumatapos, ako lagi yung pinapauna niya, ganyan. Pinapauna niya ako bago siya magpalabas. Ako lagi yung pinapauna niya, kasi kapag nangyari na siya na yung nauna, wala na, hindi ko siya kikibuin isang buwan, charot. Totoo yun, hindi ko siya kinikibo, galit ako. Basta pag hindi ako nakaras or nakapagpalabas. So, lagi niyang ginagawa, ako talaga yung pinapauna niya. So, gusto ko rin yun, kasi nga, pag siya yung nasa ilalim, talaga naman na matagal siyang labasan. Yun yung kaya niyang i-control, kaya niyang kontrolin si Junjun para hindi siya, hindi siya malabasan. Basta inaangat-angat niya lang yung niya. Yun. So, ano nga ba yung sinasabi ko? Yung alam mo, yung halimbawa na nakahiga, ayan, nakahiga yung lalaki, nakahiga ka, parikoy, and then si Maricoy ay siya yung nasa taas. Di pa kadalas na ginagawa kapag si Maricoy ay nasa taas is nakaharap sa'yo. Diba, nakaharap sa'yo habang siya ay bumabayo. So, yung ginawa ko noon is tumalikod ako sa kanya, and then saka ako bumayo. Yung bumayo. So, parang feeling ko yung posisyon na yun, mga idol, is talaga naman na tarak na tarak talaga, as in sagad talaga siya. Ano siya, grabe, talagang ramdam mo yung ramdam ko yung ugat-ugat ni Junjun. Oo, talagang nanggagalaiti or nanggagalit siya. Grabe. Ewan ko kung dun sa posisyon ko, or kasi dahil nakikita niya yung likod ko na maganda, yung umbok ko na maganda. Ganon ang nangyari. So, talaga naman. And then, yung kamay ko is nakahawak dun sa tuhod niya. Ganon ang ginagawa ko. And then, minsan, yung isang kamay ko is nakahawak doon, nakalagay sa likuran, at nakahawak doon sa uting niya. Ganon ang ginagawa ko. At talaga naman, nung isang beses na nangyari yon, talaga naman na hindi niya na makalimutan yon. Hindi ko alam talagang, siguro para sa masabi ko, maliban doon sa aw-aw na posisyon, ang paborito niya, mga pare ko, is yun, yung nakahiga siya. Oo na. Ayan, tumatala. Tanghaling tapat tumitilaok yung manok. Ayan.
yung nakahiga ka, pare ko, yung babae nakatalikod at siya yung magbabayo. Yun yung, ewan ko masyado siyang demanding. Basta, yung posisyon na yun yung ginagawa ko. Best parang number one position para sa kanya yun na paborito niya na ginagawa ko. Hindi niya ginagawa, ako ang gumagawa nun. Kaya kapag napapansin ko na at saka okay din, para sa akin okay lang din, parang nagustuhan ko na rin siya kapag inuutos niya na gawin ko yon na posisyon is parang nagugustuhan ko na rin siya kasi nakikita ko si Junjun, lalong-lalo na kapag nalabasan na siya, nakikita ko yung pagdaloy ng katas doon sa kay Junjun at saka kay Pechay. So nakikita ko siya lalong-lalo na kapag medyo nakatayo ng kaunti na habang bumabay, nakikita ko yun lalo-lalo na pag nilabasan na siya. So yun yung sinasabi ko na pwede niyong ipagawa or gawin yung mga pare ko okay naman siguro kasi talagang dinidemand niya sa akin na gawin yun every time na nag-SKS kami. So that's all for today's video mga pare ko. Once again, huwag kalimutan i-subscribe po ang ating channel at pindutin ang tiny notification bell para ma-update po kayo pag meron po tayong mga new upload videos. God bless everyone! See you on my next vlog. Bye!